mula dyan, live sa Heritage Park sa Taguig. Ito na nga yung final rise at yung final viewing ng family and yung ilang mga malalapit na kaibigan. Although in-announce na kanina na strictly for family. At alam naman natin kung gaano kalaki ang pamilya ni Mang Dolphy. No? At napakahirap nito para sa mga family members na nakikita natin na yung iba nagpipigil, yung iba ay talagang hindi maiwasang ibuhos ang kanilang damdamin. At ito yung Ami and Dali, ito yung pagkakataon na sumisiksik na sa puso natin ang pagkawala ni Tito Dolphy. Lalo pat nakikita natin ang kanyang mga mahal sa buhay na naiwan. Na talagang nakita ko yung pagyayakap ni Eric at ni Ronnie. Si Madonna kasi, tsaka si Epi, apat silang anak kay Tita Baby Smith. Sabi siguro nila, wala nang daddy. Ayun, kaya dapat sila ay sama-sama ngayon. At tapos yung nakikita natin ngayon, Nay, ito na si Vandolph, na talagang alam natin na sa lahat ng anak ni Tito Dolphy, siya talaga ang nahihirapan, talagang emosyonal. Lalo na may time no na siya yung nasa ICU na talagang binantayan at hindi na bumitiw si Tito Dolphy. Alam mo, nung nasa ICU si Vandolph nung maaksidente, nakasilip kami sa bintana ng na ICU. Si Vandolph puro aparato nakalagay sa katawan, umipisig-pisig. Sabi ni Tito Dolphy, Lord, kung bibigyan niyo ako ng dagdag pambuhay, yung kalahati ibigay niyo sa anak ko. Makagulgol si Vandolph nung malaman niya yun. Ang baby niya yan, si Vandolph. Siya yung pinakabunso, bago si Nicole at si Zia. At ito nga ngayon, nakikita na natin na nasa harap na ng kabaong Tito Dolphy, sina Jaja, si Zia, at si Nicole. And of course, si Nicole, yung isa sa pinakamadamdaming eulogy ang kanyang na-deliver ng nakalang mga araw. No? At iyon yung isa sa mga tumatak talaga sa mga taong nakasaksi at nakarinig. Very napaka-sincero at napaka-emosyonal, di ba? Grabe. At ito nga, Tita, yung sinasabi natin, Dolly at saka Ami, no? Yung mga take-home natin mula dito sa buhay ni Tito Dolphy. Napakarami, hindi lamang mga leksyon mula sa isang tao, sa industriya, kundi isang leksyon mula sa isang mabuting tao. No? Nakita natin po yung kung paano niya talaga minahal ang lahat ng kanyang mga anak. Sinabi nga mismo ni Nicole, walang normally, ampon, walang anak sa labas. Normally, tabu ang usapan ng mga yan. At ito yung nakikita natin, si Joshua, yung pagyakap niya na wala tayong anumang naririnig. Ang tindi ng mensahe. Yung pagyakap niya kay Tito Dolphy sa kabaong, sigurado andun yung paglilitanya niya ng pagmamahal. Pasasalamat. Dahil hindi biro ang 23 years na pinagsaluhan nila, di ba? Kahit hindi natuloy yung gusto nilang mangyari na kasal, higit pa sa nakasal ang pinagsamahan nila sa hirap at sa ginhawa. I think that's what makes it a beautiful love story, no? Na the ending wasn't as predictable as some people thought it would be, no? Pero itong ang pagmamahala nila na 23 years, ay hindi talaga matatawaran yung kanilang sakripisyo, yung through thick and thin. Yung pagmamahala nila sa isa't isa. Na lubos. Kita yung natin, pinagtanggol ni Tito Dolphy si Shasha. Si Shasha pinagtanggol din si Tito Dolphy. Yung lumipad pa sila sa stage, sa exodus sila doon. Subok. Pero dahil sa pagmamahala nila talaga, nakayanan nilang lampasan. Kaya nga ang kata ni Shasha kay Tito Dolphy through the years. So ito nga, nakita natin sumaludo si Manila Mayor Alfredo Lim. At sa likod niya, kitang-kita po natin ang dagat ng puti. Alam mo naman po natin, yan ang favorite color ni Mang Dolphy, puti at saka pula. Pula. Color ng TV5. Kung kaya't may ilan mga kapatid natin dyan na nakapula. At ayan, pinapalakpakan habang isinasarap for one last time ang kanyang kabaong. Ilang beses na palipad-lipat itong coffin ni Mang Dolphy, no? Mula sa Heritage, nung inambalsa mo, bumalik doon sa kanilang bahay sa Parañaque. Sa bahay nila sa Parañaque. Para daw makapag-goodbye din yung mga aso. Oo. Diba? Sa mga nila kasi 11 ang kanilang dogs ni Shasha. At saka ilang araw bago siya namatay, lagi niya sinasabi, Pauna, uwi na ako. Uwi. At alam mo yung mga anak niya, isa lang ang sinasabi, kapag nagdidilat ng mga mata si Daddy, ang una niyang tanong, kumain na ba kayo? Walang sound. Nagli-lip reading lang sila, kumain ka na ba? Sila pa rin ang iniintindi kahit sa nakaratay na. Ito yung isa sa pinakamahirap mula sa isang namatayan ng mga magulang. Ito. Kasi may finality na. Ito kasi yung nagsesenyal na pag naipasok, hindi mo na uli makikita. Gigising ka isang umaga, bukas. Sabi nga ni Eric nung tanungin ko, napaghandaan mo na ba magaganap sa unang pagising mo na wala na daddy mo? Sabi niya, how I wish makatulog ako hanggang gabi. Sana hindi ako magising na maghapon. Si Vandolph nga daw, kada pikit niya ng kanyang mga mata, ang nakikita niya yung papa niya.
Dito yung mahalaga talaga yung kung kayo po ay naniniwala sa power of prayer, no? Dito talaga pumapasok yung buhos dapat ng mga dasal para sa mga naiwan ni Mang Dolphy, no? Napakaraming taong nagmamahal talaga sa kanya. Okay. Ayan po. So nakita po natin yung ilang mga eksena, no? At pinapasok na nga yung kabaong ni Mang Dolphy doon sa nicho, no? At gaya nga nung sinabi natin kanina, yun yung talagang masakit pa. Kasi Oo, yun. pag nakita mo na Senyal yun sinisimulan ng sementohan, parang gusto mo buksan yung ulit. Oo, parang gusto mo Yung huling sabihin na marcha, wag na papunta lang doon muna. sa pansyon na tinatawag natin, masakit yun, pabigat ng pabigat ng pabigat. Lalo na kapag nakaungaong na doon sa pansyon, yung bangkay, pinakamabigat yun. Lalo na kapag sinisimentohan na tama ka, Ami. Kasi ito yung isang senyal, marka ito na wala na talaga, hindi mo na siya makikita magpakailanman. Alaala na lang. Oo. At ito yung bahagi kung saan ay inihahagis, ipinapatong ang iba't ibang mga bulaklak. No? At napansin natin, mostly mga white flowers. No? Again, consistent sa paboritong kulay ni Mang Dolphy na Puti. puti. May mga ilang nagsabi nga na nakapunta sa burol ni Mang Dolphy, no, na nagpalit din ba siya nag-change costume din ba si Mang Dolphy? Actually, Dalawa yung nanda, no? nung pangatlong gabi yata, nung sabi nga ni Shasha, nagpalit nga daw. Di ba alam naman natin yun, pagka ganun, minsan nire-retouch din. i-retouch. Inaayos. Oo. Dapat Kapatid talaga damit. Yung nagpapawis. kanyang tie, kulay pula. Napakaganda. At para sa kaalaman ng marami nating kababayan, yung kabaong na ginamit ni Tito Dolphy ay nabili po niya noong 1976 pa. Gold coffin po ito na ang halaga ay 1.8 million. Na noon. Noon. Malaki halaga Napakamahal niyan, noon pa lang. 1976. Fit for a king talaga like Oo. him. At ang sabi niya, tingnan nyo, dahil bumili ko agad ng kabaong ko, tumagal ang buhay ko. Lagi niya, running joke niya yun oo, Di ba? oo, sinasabi Kaya marami niya lagi. naniniwala na